Nescafe Classic. Timpla mo, mas susunod. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit barkada at Nescafe Classic. Mommies, heads up sa mga fever-related illnesses na pwede makuha ng bata sanhi ng ulan at baha. Alamin ang sanhi ng lagnat. I-monitor kung taas baba ito at may kasamang sintomas. Bigyan sila ng doctor-recommended Biogesic for Kids. May micronized technology. Diretso sa lagnat para diretso galing. Safe pa. May Biogesic tablet din para sa ating mga mommies. Biogesic, the authority in headache and fever. At para sa nangunguna sa news and information sa umaga, nood lang ng unang hirit. At nagbabalik po unang balita. Ngayong araw mga igan, nakatakda simula ng Pasay RTC ang preliminary hearing sa kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Para sa detalye, may live report si Jay Sabale. Jay? Igan, alas 9 ng umaga itinakda ang preliminary hearing sa kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito sa sala ni Pasay RTC Branch 112 Judge Jesus Mupas. Nakatakdang isumite ng CIDG kay Judge Mupas ang fingerprints at mugshots ni dating Pangulong Gloria Arroyo ngayong araw. Magkasanib puwersa ng CIDG at Southern Police District ang nangasiwa ng booking process kay Representative Arroyo noong Sabado. Ayon sa CIDG, very cooperative naman ang dating Pangulo habang isinasagawa ang buong proseso. Kinasuhan si dating Pangulong Arroyo, dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. at dating Maguindanao Provincial Election Supervisor Lintang Bidol ng electoral sabotage. Dahil sa papel daw nila sa umunoy dayaan noong 2007 senatorial elections. Sa ilalim ng batas, walang piyansa ang kasong electoral sabotage. Nasa desisyon na ni Pasay RTC Branch 112 Judge Jesus Mupas kung isa sa publiko ang mugshots si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Samantala maghahain naman si Attorney Ferdinand Topacio ng isang urgent motion sa Korte Suprema na humihingi ng maghihingi ng isang tier o sa epekto ng investigasyon ng DOJ Comelec Investigating Panel on Electoral Fraud. Kabilang na rito ang pagkakaaresto kay Ginang Arroyo. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Nagulat live mula sa Pasay City. Sa ibang balita, mga empleyado ng iba't ibang kumpanya sumali sa isang commemorative run bilang pakikiisa sa Road Safety Campaign ng United Nations. Narito ang report ni Victoria Tulad. Daan-daang volunteers mula sa iba't ibang pribadong kumpanya, paaralan at ahensya ng gobyerno ang nagsama-sama sa Pasay para lumuhok sa commemorative run ng kampanyang Decade of Action for Road Safety 2011-2020 na sinimula ng United Nations noong Mayo. Kasama ang Pilipinas sa may 100 bansang signatory sa kampanya, lalo na taon-taon 12,000 Pinoy daw ang namamatay sa mga aksidente sa kalsada. Ang dami po nung namamatay dahil sa road accident sa araw-araw. Yung recorded lang po ay 34 recorded deaths a day. At ito po ang ikasyam na pinakamalaking dahilan ng kamatayan sa ating bayan. Kung hindi raw magbabago ang pagiging reckless ng mga Pinoy sa kalsada, pagsapit ng taong 2020, maaaring maging fourth cause of death sa bansa ang road accidents. Isa sa mga biktima ng ganitong aksidente si UP Professor Chit Estella Simbulan. Ang sinakyan niyang taxi, nabangga ng bus sa Commonwealth Avenue na tinaguri ang Killer Highway. Bukod sa commemorative run, nagkaroon din ng poster-making contest kung saan kalahok ang ilang estudyante. Mahalaga ito kasi imagine natin, araw-araw natin ginagamit yung road, araw-araw tayo sumasakay kung saan tayo pupunta. Kaya mahalagang malaman natin kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Kailangan manggaling po ang disiplina na sa atin mismong mga sarili, mismong sa commuters din po at sa drivers. Yan po ay isang partnership. Hindi lang po natin ituturo sa kabilang bakod yung kasalanan. Nagliwanag naman ang kalangitan pagsapit ng alas 6 ng gabi nang paliparin ang mga lighted lanterns na ito bilang pag-alala sa mga naging biktima sa road accidents. Nagkaroon din ng Twilight Serenade kung saan nagtanghal ang Philippine National Band na sinundan naman ng fireworks display. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.
Isang lalaki ang patay sa pamamaril sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Darito ang report ni Dante Perelio. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di nakikilalang sospek sa kanto ng Litex Road at Sullivan Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Kwento ng isang saksi, nagkakapiro sila ng mga kasamahan niyang driver sa pilahan ng tricycle nang makarinig sila ng 5 magkakasunod na putok ng baril. Nang kanilang silipin ang pinanggalingan ng putok, bumungad sa kanila ang isang nakabulagtang lalaki. Wala naman po, wala naman kami nakita ang mga emosyon ng mga sigawan dito. Basta nakita namin ng pagputok 3 beses, pag 5 beses lang pagputok, tumihaya. Bali 5. Nilapitan ngayon namin siya, nakita namin dyan bulagtala siya. Isang lalaki na nakasombrero at nakajacket ng itim ang nakitang mabilis na umalis sa pinangyarihan ng krimen. Isa pang lalaki na kasama raw ng biktima. Nakita rin nilang hinahabol ng 2 lalaki. Wala naman po, umihinga pa yan kanina eh. Wala namang kakilala. Siyempre, hindi mo namin pwedeng hawakan yan. Ano ba, taga rito ba yan o dahil? Hindi po namin nakilala eh. Hindi ko namin alam kung taga saan. Walang nakakakilala sa biktima kaya malamang na di raw ito taga roon. Patuloy ang investigasyon ng mga operatiba ng Quezon City Police District sa nangyaring krimen. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Philippine Rugby Women's Team puspusan ang paghahanda para sa international tournament. Larawan ng baby ni na Ogie Alcacid